Mga kaibigan, marinig po ninyo ngayon ang kasaysayan ng isang kasambahay na naging tapat sa kanyang amo, subalit muntik mapahamak. Siya ay si Daleng. Anyos ako na magsimula magtrabaho ka na Sir Fausto. Ako ang naging yaya ni Noli, ang nag-iisa niyang anak. Hanggang sa makapag-asawa ko at mabiyuda, ay nanatili ako doon. Mabait naman sila pareho ni Ma'am at maayos magpasahod. Kaya lang... hating gabi na. Bakit hindi ka pa matulog? Naninibago po kasi ako dito kina Sir Noni, Nay. Maingay po kasi dito eh. Hindi tulad ng kina Sir Fausto. Sabagay, tama ka, anak. Hindi ko alam. Mahilig na pala makipag-inuman si Noli. Kahit na yung tawag niya sa akin, nagbago din eh. Oh? Ano po ibig niyo sabihin ni Nay? Dati, Yaya Daleng kung tawagin niya ako. Pero kanina, Daleng na lang kung tawagin niya ako. Ay, nagbago nga po. 6 na taon na kasi mula nang bumukod siya sa kanyang daddy at mami. Feeling ko, Nay, mahihirapan tayo dito. Anak, 5 years old lang si Noli na maging yaya niya ako. 23 years na ako sa mga magulang niya. At dahil doon, napagtapos ko ng kolehiyo ang kuya mo. At ikaw na lang ngayon ang pinag-aaral ko. Kaya anumang hirap, matitiis ko yun. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Pag nakatapos na ako, hindi na kayo magtatrabaho pa. Pero ngayon, habang narito tayo, hindi ko po kayo pababayaan mag-isang mahirapan. Tutulungan ko rin po kayo sa mga trabaho ninyo dito. Kumain ka na, Noli. Luto ni Aling Daling ito. Masarap pala siya magluto. Masarap talaga siya magluto, Lulu. Kaso, wala akong gana kumain. Oo nga pala. Busog ka nga pala sa batak. Yung bibig mo. Marinig ka ni Daling. Pag nalaman ni Daling na bumabatak ako, iyak magsusumbong yung kay Daddy. Sip-sip yan sa parents ko eh. Kasi magpakatino ka na. Para wala ka nang kinatatakutan pa. Bad trip ako dito kay Daling. Binati pa pag-uwi ko ng ating gabi. Sabi pa niya, lasing daw ako. Naman ako lasing. Tumira lang kami ng tropa. Mukhang magiging problema ko nga yung babaeng yun, ha. Hindi. Kailangan makaisip ako ng paraan para mawala siya rito. Kitang-kita ko po, Nay. Humihit-hit ng drugs si Sir Noli habang nasa garden siya. Diyos ko, bata yun. Bakit siya nagkaganon? Siguro po, impluensya na rin ng barkada. Nay, alam po kaya yun ni Sir Fausto? Malamang hindi. Dahil ko alam nilang nagdadrag si Noli. Hindi nila tayo ibibigay sa kanya. Noong araw kasi hiningi ako na isang pinsa ni Sir. Pero hindi niya ako binigay doon dahil nagdodroga daw yun. Kung sasabihin niyo kay Sir Fausto yung natuklasan ko, paano naman kung i-deny niya? At kayo pa ang siraan kay Sir Fausto, di kayo pa ang lalabas na masama. Hindi muna tayo magsasalita, anak. Kailangan ako ang makahuli sa kanya. Daling! Daling! Lig nga rito! Ay, Noli?
Bakit? Ano nangyari? Ano ginawa mo sa polo ko? Bakit may mansa? Ha? Paano nagkaroon naman siya yan? Nilabang ko yan ng bukod. Maingat ko rin siya isinampay. Ano maingat? Ito nga ako may mansa. Alam mo ba kung gaano kamahal to? Pero hindi ko talaga ginawa ang sinasabi mo. O sige, kung ayaw mo umamin, bahala ka. Pero ikakaltas ko ang halaga ng polong to sa sahod mo. Nay, bakit kayo malungkot? Kalahati lang kasi yung sinahod ko. Dahil nga inawas ni Noli dito yung halaga ng polo niya na minansyahan ko raw. Sobra naman si Sir Noli. Nay, kung umalis na lang kaya tayo dito. Ha? Kasi halos araw-araw napupuyat kayo. Dahil kayong nag-aasikaso kapag nagiinuman si na Sir Noli. Tapos pinagbintangan pa kayo na sumira ng gamit niya. Pinapayaran pa sa inyo. Pero anak, mahirap maghanap ng amo. Napapayag na magkasama tayo. Saka isa pa, malaki kasi yung pinasasahod sa akin ni na Sir Fausto. Pero paano po kung pagbintangan na naman kayo ni Sir Noli? Ay, hindi na naman siguro mauulit yun. Kumusta naman sa bahay ko, Daleng? Nagiinuman pa ba si Noli? Ay, Juan. Opo, sir eh. Laki ng ho talaga ng ipinagbago ni Sir Noli ngayon. Ba't mo naman nasabi yan? Minsan ho kasi narinig ko nag-aaway ho sila ni Lulu. Oh, At doon, nasabi ni Lulu na ang tama daw ni Sir. Umaasa na lamang sa inyo at hindi na ho nagtatrabaho. ang totoo. Sinabi na yan sa akin ng kaibigan ko na boss niya. Daleng, Oh, ganito ha. opo. Patuloy mong subaybayan ang aking anak, ha? Ah, At sabihin mo sa akin ang lahat ng mangyayari, ha? Sir, Oh, paano kung hindi niya aminin yung mga sinabi ko? Kung baligtarin niya, sir, baka ako pa yung lumabas na masama sa paningin niyo. Dahil siyempre, anak niyo ho siya. Sir, Diyos ko, bakit niyo biglang binuksan ang pinto? Natakot ako. Mabuti naman, hindi mo nakalimutan ang gusto ko itawag mo sa akin. Hindi yung si Daddy lang tinatawag mo, sir. Anong ginawa mo sa kwarto namin? Ha? Ah, Ba't nawala ang lotion namin ni Lulu? sir, hindi ko kinukuha yun. Hindi ko ugali manguha ng hindi ho sa akin. Daling, tatlo lang tayo rito. Dahil pinagbakasyon mo sa probinsya ni Josefe. Sino kukuha ng lotion namin? Hindi ako magnanakaw, sir. Mahigit 20 taon na ako naninilbihan sa inyo kahit minsan walang naibintang sa akin ganyan ng mga magulang niyo. Ang mahal nun. Sir, hindi ko nga po talaga kinuha. Alam ng Diyos yan. Umalis ka na rito. Sir Rolly, Ayaw na kitang kasama. Lumayas ka na! Ano pong sabi ni Sir Fausto, Nay? sundin ko na lamang daw yung anak niya. Parang ang kampi pa siya sa anak niya. Kahit mali naman si Noli. Malamang po, Inay. Siniraan kayo ni Noli sa daddy niya. Ang ikinasasakit ng loob ko, Nestor, Hmm. hindi isinalang-alang ni Sir ang mahabang panahon ng pagsisilbi ko sa kanila. Mas naniwala pa siya sa anak niya na magnanakaw ako. Siguro, Inay, talagang gusto ni Noli na mawala kayo doon. Para wala nang magsumbong sa daddy niya ng kanyang mga kalukuhan. Nay, yun din ang tingin ko eh. Pero naging tapat ako sa kanila.
Saksi ko ang langit. Huwag na ho kayong umiyak. Kalimutan nyo na yon. Dumito na lang kayo ni Pe sa probinsya. May trabaho naman ako at may maayos na sahod. Matutulungan ko na po kayo sa pag-aaral ni Pe. Gusto ko mag-part-time job, Kuya Nestor. Ikaw? Para makatulong din ako sa mga gastusin natin. Gaga ka! Ay! Aray! Aray! Oh! Bakit ka mananunod? Sino may sabi sa'yo itapon mo sa buko? Ha? Sino? Sino? Aray! Wala na talagang importante sa'yo kundi ang bisyo mo! Walang iya! Buti alam mo, mas napaliligaya ako ng droga, no? Kesa sa'yo. O, di maghiwalay na tayo? Hindi na ako makakatagal na kasama ka! Walang O, di maghiwalay! Hindi kita kailangan! Ay! Sir Fausto! Kumusta ka na, Daleng? Ay, ayos naman ho, sir. Nagtitinda ho ako ng almusal at merienda sa harap nitong bahay namin. Ang panganay ko naman, may maayos na hong trabaho. At ang bunso ko naman, nag-working student ho. Patawarin mo sana ako, ha? Dahil hindi ako naging makatwiran ng paalisin ka ni Dolly. Hindi ko man lang naisip ang pagiging matapat mo sa amin ng mahabang panahon. Naku naman, sir. Kalimutan na ho natin yun. Ay, kumusta na nga ho pala sila ni Lulu? Bumalik na si Lulu sa mga magulang niya. Ho? At si Nolly naman, nasa rehabilitation center. At baka makulong siya pagkatapos niyang gumaling. Diyos ko. Dahil sa kapitbahay niyang muntik na niyang mapatay. Yun ho ang naging bunga ng pagdadrugs niya. Tama ka. Daleng, Sir, wala na kaming kasama ng ma'am mo. Maaari kayang bumalik kang muli sa amin. hindi na ako sumama kay Sir Fausto. Hindi na kasi pumayag ang aking mga anak. At ayoko na rin magkalayo pa kami mag-iina. Kaya nakontento na lang ako sa kung ano ang meron kami. Ngayon ay tapos na sa kolehiyo ang aking bunso at mas nakaluluwag na ang aming kalagayan. Ako po si Daleng at ito ang aking buhay. Malaki ang kayamanan ng taong tapat. Hindi man sa lupa, naroon naman sa langit. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Junel Benamin, Rosana Villegas, Jun Legaspi, at Susan Robles sa papel na Daleng. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.